Hello! Welcome back to my channel. Kamusta kayong lahat? So, itong reading na to ay collective. Paalala lang din, hindi lahat ay makaka-resonate sa reading na to. So, take what resonate and leave what doesn't. So, ibig sabihin, kung hindi ka naka-resonate at hindi na-pick up yung energy mo, ibig sabihin hindi para sa'yo ang reading na to. Doon pala sa mga gustong magpa-private reading sa akin, nasa description yung link na aking Facebook page. So, kung gusto niyo pong magpa-schedule, i-PM nyo lang po kami sa GG Star TV. So, simulan na natin kung ano ba yung makikita nating message ngayon. Two of Wands, Four of Wands, the Hermit, King of Pentacles, Five of Wands. Sa nakikita ko dito, handa ka nang mag-move forward. Kumbaga, pinag-isipan mo tong mabuti. Dahil, alam mo na wala ka nang aasahan pa or hindi ka na dapat umasa dito sa taong to. Sa nakikita ko dito, sobrang nag-invest ka sa taong to. Minahal mo ng sobra. Ngayon, na-realize mo na kailangan mong piliin na yung sarili mo. Dahil sobra ka nang nai-stress dito. Kumbaga, hindi mo na alam kung tama pa ba itong ginagawa mo. Sa nakikita ko dito, gusto mong hanapin yung sarili mo eh. Gusto mong ibigay yung pagmamahal para sa sarili mo ngayon. Dahil ibinigay mo lahat-lahat dito sa taong to. Pati yung mga pangarap mo, nakalimutan mo dahil sa kanya. So ngayon sa nakikita ko dito, handa ka ng kalimutan itong nakaraan. Nakita mo na walang mangyayari sa buhay mo kung magi-stay ka pa rin dito sa relationship na to or dito sa past person mo kung aasa ka pa rin. Sa nakikita ko dito, marami kang na-realize ngayon na gusto mo mag-focus na dito sa present situation mo, dito sa family mo, or dito sa mga goal mo sa buhay. So, sa nakikita ko dito, marami kang pinagdadaanan ngayon. Hindi mo alam kung ano yung uunahin mo dahil nararamdaman mo pa rin na meron ka pa rin pagmamahal dito sa taong to. At mahirap para sa'yo na kalimutan to basta-basta dahil nga sa mga memories nyo or dito sa time na ibinigay mo sa taong to. So, yun ang nakikita ko dito na napaka-challenging ng taon para sa'yo or itong month na to. So, sa nakikita ko, gusto mo mag-start pero hindi mo alam kung saan ba magsisimula dahil nga nakulong ka dito sa sitwasyon eh. Kumbaga, hindi mo alam na nakalimutan mo pala na piliin yung sarili mo. Nakalimutan mo dahil sa pagmamahal mo sa kanya. Sa pagbibigay mo ng chance na magbabago yung taong to. So, ito yung nakikita ko dito na nasa hermit mode ka ngayon. Marami kang pinag-iisipan, marami kang plan, at gusto mong makawala na dahil gusto mo magkaroon ng peace of mind para sa sarili mo eh. Dahil hindi ka na rin makatulog. Kumbaga, yung mental health mo, napapabayaan mo dahil dito sa nangyaring sitwasyon. Or dito sa breakup or sa pag-iwan ng taong to sa'yo. Page of Wands, nakikita ko rin dito, maraming opportunity, mga ideas na paparating sa'yo ngayon. So, huwag ka mawala ng pag-asa dahil hindi naman titigil yung mundo mo eh. Oo, nawala yung taong to sa buhay mo. Pero hindi ibig sabihin na hanggang dito ka na lang. So, pinapakita dito na ituloy mo pa rin kung ano yung nasimulan mo. Kung sa tingin mo handa ka na mag-move forward, handa mo nang bigyan ng pagkakataon na i-priority itong mga pangarap mo, then gawin mo yon. Dahil sa tingin ko, ito yung makakabuti para sa'yo. Kumbaga, marami kang natutunan dito sa relationship na pinasukan mo. So, sa nakikita ko dito, ayaw mo ring maranasan pa ito or maulit na ma-attract mo na naman ulit yung mga ganitong tao. Seven of Pentacles, na nakikita ko rin dito,
mas nagiging busy ka ngayon eh. Kumbaga, ibinibigay mo lahat ng time mo dito sa work mo or dito sa mga goal mo, sa mga career mo dahil nga kumbaga, ang nakikita ko dito, dinidistract mo yung sarili mo dahil ayaw mong harapin itong emotion mo dahil natatakot ka na ito na pala to, nag-end na pala or kailangan mong i-accept to. Yun ang nakikita ko na kesa harapin mo yung mga nangyari sa'yo sa situation, mas binibigyan mo ng time or kumbaga ginugugol mo yung sarili mo sa kakatrabaho dahil nga hindi mo alam eh. At sobrang naapektuhan ka dito sa nangyari sa situation mo. So, sa nakikita ko dito, wala namang masama dito na bigyan mo ng time yung sarili mo. Kung sa tingin mo gusto mong umiyak, gusto mong ilabas tong galit mo or itong nararamdaman mo, gawin mo. Dahil ito yung makakapagpaluwag ng damdamin mo. Huwag mong hayaan na talikuran lang itong emosyon na pinagdadaanan mo. Dahil sa tingin ko, magkikreate lang to ng tension. Mai-stress ka lang lalo or kumbaga, baka merong dumating sa'yo na right person, hindi mo maibigay yung buong pagmamahal mo dahil nga meron kang trust issue, may baggages ka. So, sa nakikita ko dito, kailangan mong i-work out itong sarili mo or itong past trauma mo sa nangyari dahil marirealize mo rin na may mga dahilan ang lahat kung bakit tinanggal sa'yo itong taong to. Hindi mo kailangan na ubusin yung oras mo para lang hindi maisip yung taong to. Kasi darating ka sa point na maiisip mo talaga yung taong to at hindi mo siya pwedeng talikuran dahil yung lesson na dapat mong matutunan, hindi mo hinaharap. So, ito yung nakikita ko dito na okay lang na mag-isa. Okay lang na malungkot. Knight of Pentacles, so nakikita ko rin dito. Itong past person mo, kung may mga kadiling kayong fire, earth, air. Sa nakikita ko dito, marirealize din ng mga taong to yung pagkakamali nila at babalik rin to sa inyo. Meron din ako nakikita dito na may possible na dumating sa'yo na right person. So, kung yung priority mo ngayon ay mag-move forward, mag-focus sa healing journey mo, and then ipagpatuloy mo. Dahil sa nakikita ko, itong tamang tao na paparating sa buhay mo, ito yung magbibigay sa'yo ng pagmamahal. Hindi mo to ine-expect. Kasi kusang ibibigay to sa'yo. Pero, itong mga nakaraan, may mga possible pa rin na makipagbalikan sa inyo. Dahil marirealize nga nila yung pagkakamaling ginawa nila sa inyo na iniwan nila kayo sa ere, sinaktan lang, ginamit lang. Pero huwag niyong isipin to dahil itong mga taong to, kaya lang bumabalik to dahil hindi nila makita yung personality nyo sa iba, yung pagmamahal na ibinigay nyo sa kanila. So, ito yung nakikita ko na kung itong taong to nagawa kang iwan, nagawa kang ilagay sa ganitong sitwasyon, anytime, pwede pa rin gawin ng taong to yun sa'yo. So, sa nakikita ko dito, kailangan mo maging matalino sa desisyon mo. Huwag mong hayaan na paulit-ulit kang malagay sa ganitong sitwasyon, masaktan, gawin lang third party, at iwanan lang ulit sa ere. So, sa nakikita ko, hindi mo deserve to. Deserve mo yung tamang tao na punong-puno ng pagmamahal. So, hindi mo rin kailangan pumasok sa isang relationship dahil nalulungkot ka. Kailangan punuin mo muna yung sarili mo dahil ito yung makakabuti para sa'yo. Para malampasan nyo yung challenges na paparating sa inyo. Five of Swords, sa nakikita ko rin dito, kung ine-expect mo tong past person, sa nakikita ko dito, meron pa ring lies, betrayal, cheating na mangyayari dito. So, sa nakikita ko, gagamitin ka lang ulit ng taong to. Ayaw niya lang na makapag-move forward ka or
gusto lang ng taong to na ihang ka ulit. At paulit-ulit niya lang gawin to sa'yo. So, nakikita ko dito, hindi to yung gusto mo sa relationship eh. Huwag mong ibigay sa taong to yung sarili mo dahil nga siya lang yung hinahanap-hanap mo. Kumbaga, i-attract mo yung tamang tao. I-attract mo yung love para sa sarili mo. Dahil itong taong to na nakaraan, sasayangin niya lang ulit yung time mo. Imbis na merong nandiyan or unexpected na hindi mo inaasahan na paparating, hindi matutuloy dahil nga itong taong nakaraan gusto na namang pigilan ka sa mga pangarap mo. So, sa nakikita ko dito, walang mangyayari dahil itong taong to selfish. Dahil sarili niya lang yung iniisip niya. Ang iniisip niya na ikaw hindi dapat makahanap ng ibang tao or new person dahil siya lang yung karapat dapat para sa'yo. Pero sa nakikita ko dito, hindi naman to pagmamahal eh. Gusto lang ng taong to na kontrolin ka, paglaruan ka. So, wag mong sayangin yung panahon mo dito sa taong hindi man lang niya na-appreciate itong mga sacrifices mo para sa kanya. So, ito lang yung message na nakikita ko dito. At kung nakaresonate kayo sa reading na to, huwag niyong kalimutan mag-like at comment. At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe sa aking channel. At maraming salamat ulit. At see you soon.